So yung ating pag-uusapan, attorney, yung tungkol dun sa unit, no, na kinuha ng isang buyer, pero after ilang weeks lang o ilang month lang, may mga nakita na silang mga damage o may mga tumutulo na, ganyan, may mga nasira na. So, ano po yung maaring gawin ng ating buyer at ano yung responsibilidad naman ng developer dyan? Okay po. So, ang una po namin talagang pinapayo sa ating mga homeowners, home buyers kapag nagkakaroon tayo ng ganitong problema, ay tingnan niyo po ang inyong kontrata. Kasi madalas po sa ating mga contract to sell, meron po tayong provision doon na nagsasabi na once ma-turn over yung unit or once ma-deliver sa home buyer, nawawalan na po ng pananagutan yung developer or nade-discharge na sa kanyang obligasyon. Pero hindi po ito lagi ang kaso. Kasi dapat po kapag dineliver ang unit sa atin, ito po ay nasa maayos na kondisyon at ito po ay naaayon sa spesifikasyon na pinag-usapan. So kung hindi po ganun yung kaso, pwede po nating habulin yung ating developer. Okay. So, paano natin hahabulin yung developer? May mga proseso ba dyan, attorney? Yun, so maaari po kayong mag-file ng complaint sa aming ahensya, sa Human Settlements Adjudication Commission, at meron po kayong iba't ibang klase ng kaso na pwedeng i-file sa developer. Depende na lamang po kung ano yung status ng inyong unit. Mhm. Okay, halimbawa nga po yun, yung may damage nung pag-turnover sa kanya. Mga gaano katagal po ba yung proseso? At saka yun nga, ano yung responsibility? May penalty yung developer tungkol dito? Yan. Ang mga home buyers po ay may protection under yung tinatawag natin na Presidential Decree number 957. Ito po yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. So under this decree po, may obligasyon nga ang developer na i-deliver ang unit sa status or sa kondisyon na maayos at naaayon sa spesifikasyon na pinag-usapan. Kung hindi po niya ito ma-deliver, maaari po munang mag-stop payment ang ating buyer kung siya po ay nag-a-amortize pa. At wala pong, hindi po maaaring i-keep or itago ng developer ang bayad or i-forfeit sa kanyang favor ang ibinayad ng ating unit owner. So, kung meron po kayo halimbawang makikitang cracks or mga problema sa inyong unit, may leak, may depekto, ganyan, ang una nyo pong pwedeng gawin, lumapit po kayo sa property management officer. So, alam nyo po na ang ating mga condominium unit, kapag na-turn over na ito, meron po tayong mga property management offices. Sila po yung nangangalaga sa parang day-to-day operations ng Mhm. condominium Mhm, units. mhm. So, doon po muna kayo lalapit, sila po ang gagawa ng paraan. Aha. Kung hindi naman po magawan ito ng paraan ng property management office, pwede rin po tayong magkaso under the civil code Mhm. kasi meron po tayong tinatawag na warranty against hidden defects. Mhm, So mhm. sinasabi po sa ano po ba yung warranty against hidden defects? Ito po yung may pananagutan ng developer para sa mga sira ng condominium unit na maaaring hindi natin nakikita nung panahon na binili natin yung unit. At ito Okay. pong mga sira na ito ay makakapagpabago ng ating desisyon. Kumbaga kung alam Okay. po natin na may ganitong sira, may natatagong sira nung panahon na binili natin yung condominium unit, Aha. pwedeng magbago yung desisyon natin or wag Okay. na natin ituloy ang sale. Okay. So kung may Okay. mga lumabas po na ganyan, pwede po natin kasuhan si Mhm, developer. mhm. Ano po ba yung pwedeng ikaso? Yun po yung Yes. tinanong nyo. Oo. Pwede po tayong magkaso ng specific performance Mhm, para i-compel ang developer na mhm, ayusin ang mga sira mhm. or mag-deliver ng unit na mas maayos at mas naaayon sa ating kagustuhan. Oh, okay. Kung talagang matindi po talaga yung sira o hindi na po maremedyohan, pwede rin po tayong mag-file for breach of contract para Mhm. i-rescind or i-cancel yung agreement. Okay. So, ibabalik po yung binayad ninyo? Hindi Kung po sa lahat ng oras kailangan po natin ah, imbestigahan kung may merit po okay. yung inyong reklamo. So, ibig sabihin po, pwedeng ihinto, sabi nyo kanina, attorney, pwedeng ihinto yung contract, no? Kung sakaling may nakita na hindi okay doon sa unit. Tama po ba yung Mhm. pagkaintindi ko?
Opo. Pero Okay. hindi po ito sa lahat ng oras. Kailangan Mhm. po maimbestigahan Okay. muna kung Okay. may merit po ba ang inyong reklamo. Okay. Pero kung sakaling may merit nga yung reklamo, so puwedeng bawiin yung ibinayad dun sa developer at puwedeng puwedeng palitan ng ano? Palitan po yun. Gaya po ng sinabi ko kanina, una muna po ipaayos natin ang sira. Kung hindi maayos ng developer, magpapalitan po ng unit na Mhm. parang same value or same Mhm. status or even better status doon sa ating nakuha. Okay. At pangatlo, kung hindi po talaga magawa ng paraan, pwede po tayong mag-file para makuha po natin ang ating ibinayad. Ayun. So puwede palang bawiin. Okay. Pero may prescriptive period ba? Kumbaga, hanggang 2 years lang pag may nakita ka. Parang warranty nga, no, na after 2 years, hindi ka na pwedeng magreklamo. May ganun ba? Hindi naman po yun parang bumili tayo ng appliance, na parang within a year or within Oo. 5 years, tapos may nakita tayong sira, pwede na natin siyang isoli, no? Okay. Kasi parang to be fair din po sa ating mga developer, kasi Mm. baka meron tayong mga home buyers na ng 10 taon nang nakatira pero may nakita lang na sira. Hindi, ayoko na, ibabalik ko na Mm, yung mm. bayad ko. Oo, kaya Hindi nga naman yung po yun. oo, yun nga attorney, kaya nga tanong natin hanggang ilang taon ba? Wala namang gano'n. So Mhm. halimbawa, dapat hanggang 2 years lang ikaw puwedeng magreklamo, after nun hindi na puwede, walang gano'n? Wala naman po. Ah, okey. Sige. So Basta ang ipinapayo po namin sa kanila, bago nyo po tanggapin yung unit, para na rin po sa makaiwas tayo sa mga problema, bago mm, nyo po tanggapin yung unit, tingnan nyo po munang mabuti kung ito ay mm, nasa maayos na kondisyon at kung ito mm. nga po ay naaayon sa pinag-usapan. Kasi Mhm. kung hindi po, maaari naman po kayong tumanggi na tanggapin yung unit. Oh, okay. So gano'n naman pala. At kung halimbawa nakapagbigay ka na nung mga down payment, puwede pa yung bawiin? Depende pa rin po. Depende. Kasi meron po tayong batas na nagsasabi na dapat 24 months ka na payment bago po Okay. ninyong mabawi. At pag nabawi Ah, ninyo po, hindi po ito guarantee na buong amount ay mababawi ninyo. hindi rin, wala rin palang guarantee 'yun ano, kung mababawi. So, anong puwedeng maging dahilan para mabawi yung, binayad mo na 'yon, kung sakali na meron kang inireklamo? Meron po kasi tayong sinusunod na proseso, Mm. halimbawa po meron kayong inireklamo na unit, ayaw nyo na pong magbayad, ayaw nyo nang ituloy yung pag-a-amortize. So, i-check po natin kung nakailang months na po ba kayo ng bayad. Mhm. Kung Okay. halimbawa po naka 24 months na kayo, mga 2 taon na kayong nagbabayad Mm. ng amortization, pwede nyo pong lapitan na ang inyong developer. Sabihin nyo po, hindi ko na po kayang bayaran, ayoko na pong bayaran kasi may nakikita kong hindi maganda sa condominium project. Mm. Yung developer po, dapat maayos niyang ikansela ang Mhm. kontrata ninyo. Mhm, mhm. So ngayon ba, Attorney Fatima, mga gaano karami ba, no, yung mga nagkakaproblema at nare-resolba, na mga bumibili ng mga unit, ng mga condo? Kung halimbawa nagkakaproblema, mga ilang porsyento yung, halimbawa ay nasusolusyunan ng maayos? Actually lahat naman po ng dinudulog sa amin sa tanggapan namin ay sinusubukan namin na magkaroon ng maayos na settlement yung mga parties. Mhm, So, sa ngayon po wala naman po kami konkretong datos kung ilan po yung mga nagkakaproblema. Pero mm. marami po talagang kaso ang dumadating sa aming ahensya. Dito kasi nga dumadami na rin yung mga nagbebenta ng condo ngayon ano, Opo. attorney? Nagiging trend na din po kasi ang Oo. vertical living ngayon. Oo, kaya oo nga, kaya medyo dumadami na rin yung mga nagkakaproblema diyan. So, halimbawa yung developer, yung buyer halimbawa nanalo dun sa kaso, ano ang puwedeng maging penalty ng developer? Depende rin sa Yun kaso yon. Opo, depende po sa naikaso. Aha. Siyempre po kung nai-refund, kung nanalo po sa refund yung ating complainant, maaari pong ibalik sa kanya ang kanyang mga naibayad. Plus, Mhm. meron din pong mga penalties and interest na nakadepende po kung gaano na siya katagal nagbabayad, kung magkano na ang kanyang nabayaran. Okay. Pero ano yung pinakamalaki na penalty at pinakamaliit na penalty para sa isang developer na nakitaan talaga na
hindi na ano sa kaso? Ito po kasi ma'am ay depende sa kung magkano din yung contract price ng condominium unit. So, Mhm. hindi ko po masabi for, iba-iba po siya for all cases. Aha, So, pero ang basis po namin is yun nga po kung magkano ang nabayaran na, kung mm. magkano yung total contract price ng unit, Oo. kung gaano katagal nang nagbabayad. Pero sa kaso, yung mga kaso po na inilapit sa inyo, Attorney Fatima, ah, may mga ano ba, may mga developer ba na talagang halimbawa ay nagbayad o nagbigay ng kanilang mga penalty o nagbayad dun sa mga buyer? Meron naman po. Opo. Mhm, mhm. Okay, so yung mga gano'n, hindi ko kasi alam kung meron bang kung magkano talaga yung penalty, no, dun sa mga developer natin kung sakaling may mga naghahain ng kaso sa kanila ng mga buyer nila. So, Ang amin pong ahensya ay nakakapagpataw din po ng administrative fine under PD 957. So, bukod po sa ibinabalik na ibinayad ng mga complainants, nagpe-penalty din po kami sa mga developer. okay. So magkano yung penalty na yan? More or less po, Attorney Fatima? Depende po sa violation pero ang usual po na ini-impose namin is 10,000 pesos 10,000 pesos. Yan yung penalty per ng violation po ito. per violation para sa developer. So kung mas maraming violation, times yung ita-times yung 10,000 na yon. Yes po. Oh, okay. Pero parang mura pa rin, ano? Kasi po ang basis po natin is PD 957. Medyo luma na din po kasi yung So batas. dapat pala i-amend na yung ano na yun, ano? Opo. Yung batas na yun. Kasi ngayon ang dami na talaga, no? May proliferation na talaga, may proliferation na talaga ng mga nagbebenta ng kondo. Kaya siguro dapat talaga na ngayon medyo baguhin na natin yung ano na to, itong penalty na to, no, Attorney Fatima, sa tingin mo. Opo. Anyway, so nako, kaya yung mga bumibili ng kondo, ano ba yung mga pwede nating maipayo ulit, Attorney Fatima, dun sa mga buyer natin, sa mga gustong bumili ng kondo? Kasi, ayan, pag may nagkaroon ng mga makita tayo na hindi maganda, o kaya may mga nagiging problema, medyo may proseso din kasi, no? Kaya dapat pagbili pa lang. Ito, may tanong muna tayo. Sa ating Facebook, Attorney Fatima, mula kay Captain Bong. Sana pag-usapan din po yung after turnover na. And then may mga water leak daw after some time. Gumagrabe din daw yung unit. Habang tumatagal at hindi na po magamit, hindi po daw makontak yung developer, pero yung admin hindi maayos-ayos. Pwede po bang humingi ng compensation at huwag magbayad muna ng association dues until maayos? Attorney Fatima. Ayan, yung usapang association dues po, ito po ay nasa sa condominium corporation na po. So, ito po ay labas na sa coverage ng aming ahensya. Pero Okay. katulad po na sinabi ko, kung meron kayong mga ganyang problema, pwede nyo po munang idulog sa Property Management Office. And kung talagang hindi nyo na po masolusyonan, pwede po kayong mag-file ng complaint sa aming ahensya. Ayun. Okay. So, ano nyo muna doon sa office, no? Nung developer. Tapos, kapag hindi na solusyonan, i-forward na sa HSAC. Okay. Ayan. So, Attorney Fatima, bago tayo magpaalam, yun muna, bigyan mo muna ng mga tips yung ating mga yung mga buyer natin para hindi magkaroon ng mga ganitong problema, Attorney. Okay po, tips po para hindi tayo magkaroon ng problema. Siyempre po, ang una naming ipinapayo para hindi na tayo umabot sa ganito, aralin niyo po munang mabuti yung inyong kontrata bago kayo bumili ng condominium unit. Huwag po kayong matakot kasi lahat naman po ng terms and conditions dapat nakasaad dun sa kontrata. So, huwag niyo rin pong kakalimutan humingi ng kopya ng mga official receipts, acknowledgement receipts, at ang inyong mga pinirmahang dokumento. Para, wag naman po sana, pero kung umabot tayo sa kasuhan, meron tayong hawak na ebidensya.